Alexander. Kabanata 481. Ginoo. Tomas. Sigaw ni Dudley at ng iba pa. Lahat ay nasa gilid sa sandaling ito. Tila nagsinungaling si Barry sa lahat ng ipahayag niya ang laban dahil ito ay isang paraan para sa kanya upang ayusin ang kanyang personal na iskor kay Alexander. Kung lumuhad si Alexander kay Barry, lumuhad ito sa buong lungsod ay kailangang lumuhad kay Barry. Walang gustong makitang mangyari iyon. Gayunpaman, kung tatanggi si Alexander, ang buhay ng kanyang pamilya ang nakataya. Bulalas ni Haley habang ang mga tao sa side ni Barry ay mukhang napaka-smug. Si Alexander is still a brainless brute kahit gaano pa siya kagaling makipaglaban. Si Barry ang henyo dito. Siguradong kailangan kong sundin si Barry dahil kontrolado ni Barry ang kanyang pamilya. Gayunpaman, tulad ng inaakala ng lahat na luluhod si Alexander, sinabi ni Alexander, sigurado ka ba, Barry? Bakit hindi mo tawagan ang iyong mga tauhan para makumpirma kung totoo iyon? Dahil si Alexander ay binalita bilang Dragon Commander, siya ay napakahusay sa pagpapakilos ng mga tropa. Kaya, ang gayong mga panlilinlang ay hindi niya mabibigla. Inasahan na ito ni Alexander bago siya umalis sa Cloudtopia. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya sinamahan ni Diane doon. Nagkaroon ng masamang pakiramdam si Barry sa buong sitwasyon nang sabihin iyon ni Alexander. Gayunpaman, ayaw niyang umatras. Huwag mong isipin na binibiro kita. Dahil ang dami mong gustong malaman, maaawa ako sa iyo at hahayaan kitang masaksihan ang kanilang malungkot na kalagayan. Nag-video call agad si Barry pagkasabi niya noon. Gayunpaman, walang sumasagot sa tawag matapos ang mahabang paghihintay. Kaya, tinawagan niya ulit ang numero. Ngunit, nagbago ang kanyang ekspresyon sa sandaling umalangaw ang boses ng babae sa kabilang dulo bago ipinadala ang kanyang tawag sa voicemail. Lalong bumalot kay Barry ang masamang pakiramdam. Gayunpaman, tumanggi siyang umatras at tumawag sa ibang tao, ngunit sinalubong siya ng parehong tugon. Nagsisimula ng makaramdam ng kaba si Barry habang tinawag niya ang pangatlong tao at ang pang-apat ay ganoon din ang sagot. Kung hindi maganda ang pagtanggap nila, baka masagot ng ilan sa kanila ang tawag ni Barry. Gayunpaman, silang apat ay hindi maabot. Walang aalis kung wala ang kanilang mga telepono noon. Nangangahulugan lamang ito na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay nasawi. Hindi. Imposible. Ito ay ganap na imposible. Nawala ang lahat ng trump card, at si Barry ay naging labis na naguguluhan. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang patayin ng isang tao sa Cloudtopia ang kanyang mga assassin kapag nandoon si Alexander. Nagulat din ang lahat ng nasa side ni Barry nang mangyari iyon. Kabanata 482. Nasaan ang mga lalaki mo? Maabot mo ba sila? Tanong ni Alexander at nagpatuloy, nako, huwag kang mag-alala, matutulungan kitang mahanap sila. Nag-video call si Alexander kay Diane pagkasabi niya noon. Sumagot kaagad si Diane, Sir. Tumango si Alexander, at nagtanong, yung apat na lalaki. Napaghandaan mo na ba sila? Yes sir. Iniulat ni Diane. Hindi sila maabot ni Barry at nababalisa na siya. Maaari mo bang ipakita ang mga ito kay Barry? Ipinakita ni Alexander ang kanyang telepono kay Barry. Kaya't, lahat ay sumilip bago namutla ang kanilang mga mukha. Ito. Walang makapagsalita ng kumpletong pangungusap habang sinalubong sila ng apat na dagwang ulo. Sila ay walang iba kundi ang mga assassin na ipinadala para tugisin ang pamilya ni Alexander. Lahat ng apat na ulo ay nagbahagi ng parehong takot na ekspresyon. Iyon ang huling reaksyon nila bago sila pinugutan ng ulo. Muling tumitig kay Alexander ang lahat at tuluyang natakot sa kanya. Kaya, sinabi niya kay Barry. Sige, ngayong naipakita ko na sa iyo ang gusto mong makita, oras na para makilala mo ang iyong gumawa. Nanginginig si Barry at nagmakaawa, Sky, Alexander, bibigyan kita ng pera. Sa tingin mo ba kulang ako sa pera? Ngumisi si Alexander. Kahit na ibigay ni Barry ang lahat ng mayroon siya kay Alexander, hindi ito gugustuhin ni Alexander. Dahil malakas ang loob ni Barry na salakayin ang kanyang pamilya, ito lang ang nagtaksil sa kanyang kapalaran.
Nagdilim ang mukha ni Barry nang lapitan siya ni Alexander habang sinabi niyang, hindi mo ako mapapatay. Nabibilang ako sa isang napaka-prestihiyosong pamilya. Pinatay mo na ang kapatid ko at kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng pamilya ko. Tila ang pamilya ni Barry ay mula sa kabisera at talagang prestihiyoso. Lahat ng nasa panig ni Barry ay natigilan sa narinig na hindi nila inaasahan. Barry na magkaroon ng anumang relasyon sa kabisera. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Alexander sa sinabi niyang, so what? Iwanan na lang nila ako o sirain ko ang buong pamilya nila. Natakot ang lahat nang marinig nila iyon habang iniisip nila kung sino talaga si Alexander para gumawa ng ganoong katapangan. Si Alexander ay parang amo ng Cloudtopia sa kanila. Hindi nila akalain na kalaban pa lang niya ang kabisera. Nagtataka sila kung ano ang nag-udyok kay Alexander na gumawa ng mga matapang na pag-angkin. Sobra ito para mahawakan ng sinuman. Gayunpaman, si Dudley lamang ang nasiyahan dito. Alam niyang walang kahit na sinong magbabante kay Alexander. Ang panuntunan ng Dragon Commander ay ganap. Kabanata 483. Natarante si Barry matapos mapansin kung gaano kalmado ang itsura ni Alexander. Ilang taon na niyang inaabuso ang kapangyarihan at hindi niya inakala na balang araw ay mapahamak siya sa mga kamay ni Alexander. Tumigil ka. Napaatras si Barry at naglabas ng baril bago itinutok kay Alexander. Sabi niya, tumigil ka, o babarilan ko. Natahimik si Barry habang hawak ang baril. Siya ay kilala bilang isang sharpshooter at maaaring tamaan ang anumang mabilis na gumagalaw na mga target. Kahit gaano pa kahusay si Alexander, alam niyang mas mabagal si Alexander kaysa sa isang bala. Kaya, lahat ng tao sa panig ni Barry ay nakahinga ng maluwag nang makita iyon. Gayunpaman, nginisyon ni Alexander, sige. Do you think that can stop me? Nagpatuloy si Alexander sa paglalakad papunta kay Barry. Gayunpaman, nang malapit na niyang maabot si Barry, sinabi ni Barry, kung maglakas loob kang humakbang pasulong, babarilan ko. Hindi siya sigurado kung kaya niyang patayin si Alexander sa isang shot lang base sa kung gaano kahusay si Alexander. Kung hindi niya magawang patayin siya sa isang putok, tiyak na mamamatay siya. Sinadya lang niyang hadlangan si Alexander gamit ang baril. Gayunpaman, hindi niya inasahan na hindi mabigla si Alexander sa sinabi ni Alexander, sige na. Mga duwag lang ang tumatangging barilin. Kaya, isang malakas na boom ang maririnig habang hinihila ni Barry ang gatilyo, dahilan upang direktang lumipad ang isang gintong bala sa ulo ni Alexander. Kinabahan ang lahat para kay Alexander. Iniisip nila kung kaya ba niyang pigilan ang isang bala kahit gaano pa siya kalakas. Isang bala iyon na mabilis na papalapit sa kanya. Mr. Thomas. Kinabahan ang lahat ng tao mula sa Cloudtopia para kay Alexander habang ang mga tauhan ni Barry ay hindi makapaghintay na panuurin si Alexander na mamatay. Nagpasya pa silang sakupin ang Cloudtopia matapos durugan ang kanilang moral. Dragon Commander. Takot na tawag ni Haley. Si Zack naman ay parang hindi naabala. Is he out of his mind? Naisip ba niya talaga na hindi siya masasaktan? Paano siya naging mayabang kung si Barry ay may baril? May death wish talaga siya. May nakakalokang nangyari nang maisip nila iyon. Natarante silang lahat nang hindi umiwas si Alexander habang sinalo ng mga daliri niya ang bala. Ano? Nasalo niya ang bala. Nanaginip ba ako? Teka, hawak niya ang bala sa kanyang mga kamay. Nataranta ang lahat dahil hindi nila maisip na may nakahuli ng bala gamit ang kanilang mga kamay. Si Alexander ay ganap na natulala sa lahat habang ang mukha ni Barry ay lumibot. Bagamat natitiyak niyang hindi papatayin ng bala si Alexander, hindi niya inaasahan na si Alexander ay ganap na hindi masasaktan nito. Kabanata 484. Ni toxic na armado ng sniper rifle ay hindi ako kayang patayin. Sa tingin mo ba sapat na ang sirang baril mo para ibaba ako? Napakatanga. Ngumisi si Alexander. Sa isang mabilis na kisap mata, binato ni Alexander ang bala pabalik kay Barry, tinamaan ito sa ulo. Nagsimulang bumuhos ang dugo mula sa kanyang ulo nang mangyari iyon dahil ang impact ay naging sanhi ng pagkakapako sa kanya sa dingding sa kanyang likuran.
Tila mas malakas si Alexander kaysa sa isang baril. Sa isang malakas na pagsabog, si Barry ay bumagsak na walang buhay sa lupa. Namatay si Barry noon. Pagkatapos noon, sinabi ni Alexander sa mga tauhan ni Barry, "So, sino ang susunod? Sige, tumayo ka, ipakilala mo ang presensya mo at ipapadala kita para makilala si Barry." Dahan-daang napaatras ang lahat ng pagkasabi noon ni Alexander na agad silang lumuhad sa harap ni Alexander, nakikiusap na maawa. "Pakiusap, iligtas mo kami, Mr. Tomas." Pinilit tayo ni Barry. Masyadong makapangyarihan si Barry. Kung sasabihin niyang pumatay ng tao, papatayin niya ito. Wala kaming choice kundi suportahan siya. Nang makitang nakaluhod ang mga powerhouse sa unahan, sumunod naman ang iba. "Ginoo Tomas, wala kaming hinaing o awayan, at talagang wala kaming balak na labanan ka." Ngumisi si Alexander, "Wala akong pakialam kung mapipilitin ka o nandito ng kusa, bibigyan kita ng pagkakataon. Sumuko na ngayon o mamatay." Natigilan ang lahat nang marinig nila iyon bago bumulas, "Handa kaming ipangako ang aming walang kamatayang katapatan sa iyo, Mr. Tomas." Kitang-kita nila ang walang kapantay na kapangyarihan ni Alexander. Hinding-hindi nila malilimutan kung paano namatay si Barry. Paanong sino man ang tatanggi na sumuko noon. Iyon ay isang death wish. Ang tanging magagawa na lang nila ay sumuko. Nang makitang sumuko na ang lahat, ibinalik ni Alexander ang kanyang tingin na ikinagulat ng iba na sumalubong sa kanyang mga tingin. Kaya, nagpasya siyang tapos na ang kanyang trabaho at kailangan ng umuwi sa Cloudtopia. Sa daan, tumawag siya si Diane at hiniling kay Diane na magbigay ng mga organisasyong babala sa pamilya ni Barry sa kabisera. Bagamat hindi man lang siya natatakot sa pamilya ni Barry, gusto lang niyang makasama ang kanyang asawa at mga anak ng mapayapa, na may problema hanggat maaari. Samantala sa ang mansyon ng pamilya ni Jenkins sa kabisera. Nasa loob ng bahay ang isang lalaking katulad ni Parker at Barry, humahanga sa isang tinta na nagpinta na nakasabit sa dingding. Ang painting na ito ay natapos niya noong nakaraang linggo lamang. Mula sa pananaw ng brushwork at paggamit ng kulay, ito ay mukhang isang master's work. Ang taong ito ay ang nakatatandang kapatid ni Parker at Barry, si Frank Jenkins. Natatarantang mga mata. "Sir, si Mr. Barry ay pinatay ng batang iyon na nagngangalang Alexander." "Ano?" Tinitigan ni Frank ang kasambahay, Mr. Chase. Mr. Lumunok si Chase, at nagpatuloy, "Natalo ni Alexander ang katahimikan ng walang labis na pagsisikap. Ang 4 na miyembro ay pinatay din ng mga tauhan ni Alexander sa Cloudtopia. Binaril din si Barry ni Alexander." Lalagyan ng nobela. Kabanata 485. Alexander, mukhang nananakot si Frank nang banggitin niya ang pangalang iyon. Pagpapatuloy niya, "Dapat tingnan mo talaga kung sino ang na-offend mo. Dapat isipin mo talaga ako, bago mo patayin ang mga kapatid ko." Magagalit na sana si Frank nang biglang tumunog ang cellphone sa desk. Naglakad siya papunta sa table at kinuha ang phone niya. Nang makita niya ang pangalan, ang buong katawan niya nanginginig. Mabilis niyang sinagot ang tawag bago pa siya makapag-react. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari nang biglang nagbago ang kilos ni Frank pagkasagot niya sa tawag. Pagkatapos ng ilang sandali, magalang niyang sinabi, "Oo. Naiintindihan ko. Please rest assured, sir, I will never offend that person." Ibinaba ng nasa kabilang dulo ang telepono. At si Frank, na pinanatili ang posture ng pagsagot sa telepono, ay hindi nakapagpabagal ng mahabang panahon. Ang kasambahay, si Mr. Si Chase, ay naguguluhan dito. Siya ay nagtatrabaho para sa kanilang pamilya sa loob ng ilang dekada, ngunit hindi pa niya nakita si Frank na mukhang takot na takot. Sino ang nasa kabilang dulo ng telepono? Sino ang taong tinutukoy ni Frank? Samantala sa Tonley. Ito ay ang pribadong club sa isang liblib na lokasyon noong nakaraan, sa sala. 70% ng mga mayayaman at makapangyarihan sa Tonley ay nagtipon dito. Ang matandang nakasuot ng damit sa pangunahing upuan ay si Grandmaster Wexler. Siya ay nagpapahinga sa kanyang upuan habang ang iba ay nagsasalita.
Narinig na ba ninyo ang lahat tungkol sa kung ano ang nangyari sa Tonley? Ano ang nangyari? 2 araw na nakalipas, ang natitirang mga assassin ng samahan ni Barry ay pumunta sa Cloud Open. Patayin si Alexander, ngunit pinatay siya ni Alexander. Sa huli, sa sobrang galit, nagtayo si Barry ng singsing sa Tonley at nagdeklara pa nga ng digmaan kay Alexander, na hinihiling sa katahimikan na makipaglaban hanggang kamatayan kay Alexander. Narinig ko na ang dahilan kung bakit mas malakas si Barry kaysa kay Parker ay dahil marami siyang mata, tuso, at hawak niya ang lahat ng bagay. Dahil nang ahas siyang magsimula ng digmaan laban kay Alexander, nangangahulugan ito na fully prepared. Tama. Bagamat kayang pumatay ng ekspertong tulad ng toxic ni Alexander, narinig ko na pumapangalawa lang ang toxic sa mga assassin. Si Silence ang nangunguna sa walang takot sa sinuman. Nakikinig sa talakayan ng lahat, si Grandmaster Wexler ay mahinahong humigop ng tsaa. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Grandmaster Wexler. Agad niyang ibinaba ang kanyang tsaa at sinagot ito. Biglang tumahimik ang buong sala, at lahat na pabuntong hininga, naghihintay ng pinakabagong balita mula sa taong nasa kabilang dulo ng telepono. Isang boses ng lalaki ang maririnig mula sa kabilang dulo ng tawag na nagsasabing, Grandmaster Wexler, Silence was defeated and murdered. Ang iba pang 4 na assassins ay pinugutan ng ulo at isinuot. Pampublikong pagpapakita, ang pinakamasama sa lahat ay kung paano binaril si Barry sa ulo ni Alexander. Namatay siya sa lugar. Nag-udyok ito sa lahat na isumite si Alexander doon at pagkatapos. Ano? Patay na si Barry. Bulalas ng lahat. Pinag-uusapan lang nila kung paano pinamunuan ni Barry ang 6 na hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga assassin at hindi kayang talunin ni Alexander silang lahat. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makatanggap ng balita tungkol sa kung paano pinatay ang lahat ng 6 na assassin na nagtatrabaho sa ilalim ng utos ni Barry. Ang mas mahalaga ay kung paano nangako ang lahat kay Alexander pagkatapos noon. Masyadong nakakatakot si Alexander. Ang tanging tao na maaaring manatiling kalmado sa buong sala ay si Grandmaster Wexler. Kalmado siyang tumugon at ibinaba ang telepono. Grandmaster Wexler, ano ang dapat nating gawin? Kailangan ba nating gumawa ng anumang paghahanda? Nagtatakang tanong ng isang grupo ng mga tao. Kabanata 486. Ang iilan na ilang sandali lang ang nakalipas ay nakakaramdam ng kumpiyansa sa kanilang sarili at matigas ang ulo na sumuko kay Alexander ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa tungkol sa sitwasyon noon. Ano ang kinakatakutan mo? Pinandilatan ni Grandmaster Wexler ang lahat at sinabing, hindi ba't nilinaw ko ang aking sarili 3 araw na ang nakalipas? Kahit wala si Barry, suportado pa rin namin ang aming pamilya sa kabisera. Ilang siglo na silang nananatili at may isip mo kung gaano sila kalakas. Malaki ang tiwala ni Grandmaster Wexler nang ipaliwanag niya ang sitwasyon. Gayunpaman, pagkasabi niya noon ay isang lalaki ang bumantong hininga sa likuran niya. Sumigaw ang lalaki, good gosh! What is going on? Kaya, agad na napalingon sa kanya ang lahat. Ang nakikita lang nila ay ang gulat na gulat niya habang nakatitig sa kanyang telepono. Anong nangyayari, Mr. Parker? Nagtanong ang lahat. Lumingon si Grandmaster Wexler at sinabing, hindi ba't sinabi ko sa iyo ng maraming beses na manatiling kalmado sa bawat sitwasyon? Paano ka madaling matarante sa ilang balitang nakita mo sa iyong telepono? Gayunpaman, bago pa siya makatapos, sumingit ang lalaki, Sir, nakatanggap ako ng balita na ang pamilya Jenkins pabalik sa kabisera ay gumawa ng pahayag na nagsasabing sila ay naputol ang ugnayan kina Barry at Parker. Kaya, hindi sila gagawa ng anuman tungkol sa kanilang pagkamatay at hindi rin sila naghahanap ng paghihiganti. Ano? Nagulat ang lahat sa narinig. Nataranta ang lahat dahil dito kaya ang tanging nagawa nila ay titigan ang isa't isa na hindi makapaniwala habang si Grandmaster Wexler ay nagsisimula na ring magpanik. Paano ito posible? Bulalas ni Grandmaster Wexler. Alam niya na ang tanging dahilan kung bakit ang pamilya Jenkins mula sa kabisera ay gumawa ng ganoong pahayag ay ang kapangyarihan at impluwensya ni Alexander ay masyadong nakakatakot para sa kanila.
Kaya, sa pag-iisip na iyon, ang lahat ay lumunok ng kaba. Nagtataka sila kung sino talaga si Alexander na nakakatakot. Kaya't ang pamilya Jenkins mula sa kabisera ay pinutol kaagad ang ugnayan kina Parker at Barry nang hindi naaabala sa kung paano iisipin ng iba ang kanilang mga aksyon. Alam nila na si Parker ay hindi isang mabuting tao, ngunit siya pa rin ang patriarch ng kanyang pamilya. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ay hayagang hinamon, wala sa kanila ang handang mamagitan. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala sa kanila. Samantala, si Alexander ay halatang makakalimutin ang mga nangyayari sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, kahit na gawin niya, hindi iyon mag-abala sa kanya. Ang tanging mga taong pinapahalagahan niya noon ay si Lola at ang kanyang asawang si Eula. Pagkaalis ng Tonley, bumalik si Alexander sa Cloudtopia. Gayunpaman, narinig niya ang pagkanta ni Lola bago siya makapasok sa mansyon. Naririnig niya kung paanong may gumagabay kay Lola habang kumakanta ito. Tila tinuturuan siya noon ni Val-Iri. Kabanata 487. Kaya naman, hindi napigilan ni Alexander ang kanyang sarili na pabilisin ang takbo. Tumawag siya, "Nakauwi na ako." Nang mapansin siya ni Lola, tuwang-tuwa siya at bago pa mabuksan ni Alexander ang pinto, binuksan niya ito kaagad bago yamakap sa kanya at sinabing, "Tatay, umuwi ka na. Namiss kita." Inikot siya ni Alexander na ikinatawa niya. "Dahan-dahan ka dyan Lola. Tignan ang inaapakan." Nagmamadaling bumaba si Val-Iri sa hagdan noon. Tila nang makita ni Lola si Alexander ay dali-dali siyang bumaba ng hagdan na ikinagulat ni Val-Iri kaya agad niya itong sinundan. Gayunpaman, dahil mas alam ni Lola ang lugar kaysa kay Val-Iri, hindi niya naabutan. Gayunpaman, napatahimik siya nang mapansin niya si Lola sa mga bisig ni Alexander. "Sus, ano ang pinakain mo sa kanya?" Natatawang sabi ni Alexander. Pero malinaw na alam niya kung bakit eksaktong nakatakbo si Lola ng ganoon kabilis. Iyon ay dahil linggo-linggo niya itong sinasanay na nagpalakas ng kanyang katawan habang yakap-yakap si Alexander. "Hoy Daddy, pagkatapos mong umalis, itong magandang babae dito ang nagtuturo sa akin kung paano kumanta at natuto na akong kumanta ngayon. Oh, bakit hindi mo ako kantahan, honey?" Sabi ni Alexander. "Oo naman." Walang pag-aalinlangan, sinimulan agad ni Lola ang pagkanta para kay Alexander. Agad namang natigilan si Alexander sa boses niya. Iyon ay dahil bilang isang 4 na taong gulang, nagawa niyang makabisado ang bawat mahirap na tono. Kung mag-ensayo pa siya ng ilang araw, masisikat na siya na parang bituin sa kompetisyon. "Ang galing, honey. Fan mo na ako." Papuri ni Alexander. Sabi ni Val-Iri, "Hindi ko gustong ituro sa kanya ang kantang iyon noong una, ngunit pagkatapos niyang mamaster ang ilang nursery rhymes ng walang labis na pagsisikap, nagpa siya akong ituro sa kanya ang isang bagay na medyo mahirap. Si Lola ay napakatalino at napakagaling. Kung gusto niyang maging singer in the future, she will no doubt better than me." Namula si Lola matapos siyang purihin ni Val-Iri. "Anya, salamat sa magandang babae dito. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan niyang ituro sa akin." Tumawa ang lahat nang marinig iyon. Hindi nila inaasahan ang isang batang marunong mambabola. "I treat ko kayong lahat sa hapunan mamaya." Bagamat weekends noon, napaka-busy pa rin ng Kerim Fashions, kaya sinabihan ni Yulia si Val-Iri na alagaan si Lola bago siya pumasok sa trabaho. Dahil malapit na ang oras ng pag-alis ni Yulia sa trabaho, dinala ni Alexander ang lahat sa Kerim Fashions. Paglapit nila sa main entrance, narinig nila ang boses ni Yulia. "I'm sorry, Mr. Zander, Kerim Fashions belongs to my family and we never thought about selling it to others." Kabanata 488. Ang tanging naririnig lang nila ay boses ng isang mayabang na lalaki na nagsasabing, "Bakit hindi mo tingnang mabuti kung gaano ka-eksaktong kausap ngayon, Yulay? Ako mismo ang pumunta dito para bumili ng Kerim Fashions dahil nakikita ko ang iyong potensyal. Kahit na ang iyong anti-blemish cream, ang iyong buong ari-arian ay hindi kahit na nagkakahalaga ng higit sa $5 bilyon. Nag-aalok ako sa iyo ng $10 bilyong, kaya sabihin mo sa akin, ano ang hindi ka pa rin nasisiyahan?"
You better understand your current position. Lumamlam ang ekspresyon ni Alexander nang marinig iyon. Hindi siya makapaniwala na may matapang na nananakot sa kanyang asawa. You have a death wish. Kaya, sinipa ni Alexander ang pinto at pumasok sa gusali. Ang tanging nakikita niya ay si Yulia na nakaupo sa harap ng kanyang mesa kasama ang isang lalaking nasa 30s. Malinaw na spoiled brat ang lalaking ito. Gayunpaman, walang pakialam si Alexander kung sino ang lalaki habang sumisigaw siya, "Scram! Or else, I will hurt you." Natigilan ang lalaki nang mangyari iyon. Hindi niya inaasahan na may ganoong ka-arrogant sa kanya sa lungsod na iyon. Gayunpaman, agad niyang kinalma ang sarili habang nanunuya at sinabing, "Sino ka sa palagay mo? How dare you, shut up." Hindi na nag-aksaya ng oras si Alexander nang humakbang siya at binuhat ang lalaki sa kwelyo mula sa kanyang upuan. Kahit papaano ay walang magawa ang lalaki sa kabila ng kanyang laki nang sunggaban siya ni Alexander. Nang makabalik na siya sa kanyang katinuan, umaaligid na siya sa himpapawid. Nainsulto ang lalaki dito kaya napasigaw siya. "Bitawan mo ako, o papatayin kita." Nang marinig ito, hinawakan ni Alexander ang lalaki at pumunta sa bintana at sinabing, "If you dare say another word, I will drop you from here." Pinisil ni Alexander ang mukha ng lalaki. Mariin sa salamin nang sabihin niya iyon na ikinabahala ng lalaki. Nasa ika-19 na palapag sila at kung ibababa siya noon ni Alexander ay agad siyang mamamatay. Alam niyang seryoso si Alexander kaya mas lalo siyang nakaramdam ng takot. "You, let me go. Aalis ako mag-isa." Ang lalaki ay hindi nang ahas magsalita ng isa pang salita pagkatapos noon. Scram! Binitawan siya ni Alexander na naging dahilan ng pagbagsak niya ng malakas sa lupa. Maghintay ka." The man bolted out of the office after that. Alexander was completely unfazed by it, pero medyo nataranta si Yulia sa ginawa ni Alexander. Sabi niya, "Sabihin mo Alexander, bakit parang nagiging bayulente ka kamakailan?" Hindi natuwa si Alexander na marinig iyon nang itanong niya, "Alexander, hindi ba dapat honey ang tawag mo sa akin?" Say Yulia, "Feeling ko tatawagan mo lang akong honey kapag may kailangan ka." Tama ba? Pang-aasar ni Alexander. Kabanata 489. Ang biro na iyon ay kahit papaano ay namula si Yulia dahil si Alexander ay nagbigay ng patas na punto. Tila hindi niya naisip ang tungkol doon, ngunit napakadaling makuha ni Alexander na hindi niya maintindihan. Kahit papaano, labis na nakonsensya si Yulia nang sabihin niya iyon. Pero, nahirapan siyang tawagin itong honey sa harap ni Valerie. Iyon ay dahil hindi pa sila kasal at nasa kanya pa rin ang kanyang pride. Pero, para pakalmayan si Alexander, kinakabahan siyang bamulong, "Honey, bakit parang nagiging bayulente ka na naman?" Lalo lang itong namula kay Yulia. Kahit papaano ang maliit na pagbabagong iyon ay parang nanliligaw sa kanya. Nakaramdam siya ng hiya sa buong pagsubok. Nakita kung gaano namumula si Yulia ay ikinatuwa ni Alexander, kaya sinabi niya, "Bueno, ang huling taong nagbanta sa aking asawa ay nasa ilalim ng 6 na talampakan. Ibig kong sabihin, papatayin ko ang sinumang naghahanap ng gulo sa akin." Wow, hindi ka panipaniwala. Inilibot ni Yulia ang mga mata kay Alexander. Gusto niyang sabihin kay Alexander kung gaano kalakas ang lalaking iyon mula pa kanina, ngunit nagpasya siyang iwanan ito pagkatapos makita kung gaano kamayabang si Alexander. Iyon ay dahil alam niyang si Alexander ay isang makatwirang tao at wala itong pakialam sa katayuan at palaging magpaparusa. Walang pinipili. Nainggit naman si Valerie sa pagiging protective ni Alexander kay Yulia. Samantala sa main entrance ng Kerim Fashions, ang lalaking pinaalis ni Alexander ay makikitang bumagsak sa isang purple Porsche. Mukhang matagal na siyang hinihintay ng bodyguard niya at ng driver niya. Inabot sa kanya ng bodyguard ang isang bote ng tubig at nagtanong, "Tapos na ba, sir?" Hindi. Galit na galit ang lalaki nang marahas niyang binuksan ang bote at tinungga ang tubig habang sinabing, "How dare him? Siya ay dapat na pinangalanan na matanggap ng aking alok. Hindi ko inaasahan na tatanggihan niya ako on the spot."
$10 bilyong ay higit pa sa sapat para sa babaeng iyon upang mabuhay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay nang walang pag-aalala. Sino siya sa tingin niya? Natuwa ang bodyguard sa sitwasyon. Kahit na ang Kerim Fashions ay hindi isang malaking kumpanya, ang isang solong proyekto mula sa kanila ay higit pa sa mga malalaking kumpanya doon. Naiintindihan niya kung bakit ayaw ibenta ni Yulia ang kumpanya niya noon. Bagaman ang $10 bilyong ay isang malaking pera, ito ay tila higit na isang pagnanakaw kaysa isang deal sa negosyo. Ngunit, nagpa siya ang bodyguard na itago ang kanyang mga iniisip sa kanyang sarili. Sa halip, sinabi niya, "How dare she? Huwag mag-alala tungkol sa kanya, Ginoo. Hindi siya worth it." Huminto ang bodyguard at kinakabahang nagtanong, "Saan tayo pupunta ngayon, sir? Dapat ba tayong bumalik sa kabisera?" Ang kabisera. Nanunuya ang lalaki at sinabing, "Sa tingin mo ba hahayaan ko itong dumausdas ng ganoon kadali? Maghintay ka lang, hindi magtatagal ay magmakaawa si Yulia na bilhan ko siya ng Kerim Fashions. Pagdating ng panahon, hindi na magiging generous ang offer na iyon. Kung hindi ko ito makukuha, walang makukuha." Kabanata 490. Nagsimula ang isang bagong linggo sa sumunod na araw. Kaya, nagmamaneho si Yulia sa trabaho sa umaga. Si Alexander naman ay pinapunta si Lola sa kindergarten bago ihatid si Valerie sa isang commercial shoot. Iyon ay dahil gusto ng photographer na kumuha ng karagdagang mga kuha. Gayunpaman, pagdating niya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yulia. Tinukso niya, "Oh honey, mismo na ba ako?" Gayunpaman, wala sa mood si Yulia na makipagbiruan sa kanya. Natarante siya habang sinasabi, "Pinapunta mo na ba si Valerie? Kung gayon, maaari ka bang magmadaling bumalik? May mali at medyo seryoso." "May mali. Sige, kalma lang, pupunta agad ako." Binaba ni Alexander ang tawag at agad na tinungo ang Kerim Fashions. Pagdating pa lang niya sa opisina ni Yulia, napansin niyang maraming tao ang nagkukumpulan sa isang babae sa hallway. Sa malapitang pagsisiyasat, ito pala ay ang kanyang kapatid na babae. Naomi. Si Naomi ay mukhang malungkot at tila naluluha habang nagtatanong, "Ano ang problema, Naomi?" Alexander. Natigilan kaagad si Naomi nang makita niya si Alexander. She leapt into his arms and cried, "Hindi ako, Alexander. Talagang hindi ako. Kino-frame nila ako." Bago pa makapagsalita si Alexander, sinigawan na siya ng ibang tao. "Anong problema mo? Napansin namin na palihim ka, kaya dapat ikaw ang nag-leak ng formula namin. Ta-trader ka. Bakit pa namin siya pinananatili, Madam Sue? Magiging masyadong madali para sa kanya iyon. Nag-leak siya ng mabilis na impormasyon at kailangang singilin. Kailangan niyang bayaran ang ginawa niya." Noon lang napansin ni Alexander si Yulia. Naniwala siya kay Naomi dahil kay Alexander. Gayunpaman, bago ang anumang ebidensya ay ipinakita, hindi pa siya maaaring pumanig sa sinuman. Kung hindi, hindi niya magagawang pasayahin ang sinuman sa hinaharap. Kaya, ang una niyang ginawa ay ang tawagan ni Alexander. Tila naging anchor niya si Alexander. Bahala na si Alexander na patunayan ang pagiging inosente ni Naomi noon. Matapos makita kung ano ang nangyayari, naunawaan ni Alexander ang sitwasyon, kaya't tinanong niya si Yulia, "Ano ang nangyayari, honey?" Napabuntong hininga si Yulia at sinabing, "May nag-leak ng formula ng ating anti-blemish cream kagabi. Bagamat natiyak kong natanggal ang formula, huli pa rin. Naipost na ito online at maraming tao ang nag-download nito. Bagamat nag-hire ako ng mga kakayahan nito, kung gusto ng sinumang may lihim na motibo, maaari nilang baguhin ang formula, tatak at packaging bago ibenta ang kanilang mga produkto. Maging isang napakalaking kawalan para sa amin. Pero, huwag na nating pag-usapan iyon ngayon. Ang mas mahalaga ay ang ating reputasyon. Mukhang hindi na mangyayari ang mga plano nating sakupin ang buong bansa.